Ang pamanang sining sa bawat bata, ang sa isip at gawa ng kaya. Wow, sa masaling nibla, upit at tinta, di mawawala sa batang malikha. Sa batang malikha, kultural di mawawala. Halika mga bata, tara na't lumikha. Kultura at obra'y makikilala na. Halika na! Magandang araw mga kahalikha! Kamusta na kayo? Ako nga pala si Carlos Apiandante mula dito sa bayan ng San Miguel de Mayumo sa lalawigan ng Bulacan. Maaari niyo akong tawaging Kuya Carlo. Meron ako narinig ng mga balita na meron daw mga bata na gustong matuto ng tradisyonal na sining ng Bulacan. Kayo kaya yon? Pero bago ang lahat, gusto ko kayong tanungin, kumakain ba kayo ng candy? Kung kumakain kayo ng candy, napapansin niyo ba yung mga pinagbabalatan nito? Tinitingnan niyo ba ang mga ito? Dahil kung tinitingnan niyo ito, karaniwan kasi ang pagbalat ng candy ay ating tinatapon lamang. Pero maniniwala ba kayo na itong hawak ko ay balat din? Alam niyo ba kung anong tawag dito? Tadan! Ang tawag nga pala dito ay pabalat. Tamang-tama, may gusto ako ipakilala sa inyong kaibigan ko. Siya lamang ating magiging tagapagturo ngayong araw. Handa ka na ba? Tara! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Joy at ako ay nakatira sa bayan ng San Miguel de Mayumo. Ako ay kilala rin sa Borlas de Mayumo na kung saan gumagawa kami ng aking kapatid si Jacqueline May Cruz ng iba't ibang disenyo ng pabalat. Ang pabalat o ang Borlas de Pastillas ay ang pamanang sining sa bayan ng San Miguel na gawa sa papel de hapon at bumabalot sa pastillas na gawa naman sa gatas ng kalabaw. Gusto nyo rin bang matutunan kung paano gumawa nito? Halika at tuturuan ko kayo. Tara! Handa na ba kayo magsimula? O sige, halika na! Ang mga materyales na kakailanganin natin sa paggawa ng pabalat ay papel de hapon o Japanese paper, lapis, at ang pinakamahalaga ay ang maliit na gunting katulad ng cuticle scissors at papel. Upang ihanda ang unang hakbang, kuhanin ng papel at sukatin ito ng 2 pulgada ang lapad at 9 pulgada ang haba. Dito natin iguguhit ang gabay na padron ng ating disenyo sa pabalat. Mag-iwan ng 3 pulgadang haba ng papel at linyahan ito gamit ang lapis. Dito natin sisimulan ang ating disenyo. Gumuhit ng simpleng imahe ng bulaklak. Iguhit ang mga bulaklak ng dugtong-dugtong katulad nito. Maaari ninyong i-pause ang video upang iguhit ang disenyo. Kapag tapos na ang pagguhit, itabi muna natin ang padron na may guhit at ihanda naman natin ang papel de hapon. Ilatag ang papel de hapon ng nakapatag. Kuhanin ang kanan at kaliwang bahagi ng papel de hapon. At tupiin ito ng magkapatong. At sa huli, ay tupiin muli ito sa gitna
para makagawa ng isang parihaba. Muling kunin ang padron na ginawa at ipasok ito sa loob ng papel de hapon. Mag-iwan ng 3 pulgadang haba mula sa loob ng papel de hapon. Makikita dapat natin ang imahe na ginuhit natin mula sa loob ng papel de hapon. Kuhanin naman ng lapis at bakasin natin ang ginuhit na disenyo. Maaari ninyong i-pause ang video para bakasin ang disenyo. Kapag tapos na, tanggalin ang padron at ayan, handa na tayong gupitin ang pabalat. Kuhanin na natin ang cuticle scissors. Mahalaga ang paggamit nito dahil kaya nitong gumupit ng maliliit na detalye sa ating pabalat. Kapag normal na gunting ang ginamit, maaaring mapunit ang papel at mas mahirapan tayong gumupit ng maayos. Kapag hawak na ang gunting, tayo na at maggupit. Pero teka lang, huwag muna nating gupitin ang labas na linya. Kapag nauna ang paggupit sa labas na linya, maaaring mas mahirapan tayo sa paggupit, kaya huwag muna itong gagalawin. Magsisimula ang paggupit sa disenyo mula sa loob ng pabalat. Ang mga nakamarka na bahagi na nakalabas sa screen ang una nating gugupitin. Pag tayo ay handa na, magsimula sa pagkuha ng maliit na bahagi ng papel at dahan-dahang gumupit ng maliit na hiwa upang ipasok ang dulo ng gunting. Kapag may gupit na, maaari nang gupitin ang disenyo sa loob. Dahang-dahang igalaw ang gunting habang sinusunod ang iginuhit na stencil. Ulitin ito sa lahat ng bahagi ng ating pabalat hanggang matanggal ang lahat ng disenyo sa loob. Maaari ninyong i-pause ang video habang ginagawa ito. Kapag tapos na, gupitin ang lahat ng panloob na disenyo, maaari na nating gupitin ang labas na linya ng stencil. Makikita sa naka-highlight na bahagi ang mga linyang dapat gupitin. Pagkatapos gupitin ng pabalat, maaari na itong buksan mula sa pagkakatupi at pagmasdan ang natapos na disenyo. Para sa huling detalye, gamitin ang mga naiwang bakas ng tupi sa papel bilang gabay at gupitin ng tigdalawa ang mga pabalat upang mapaghiwalay ito at makabuo ng 6 na piraso ng pabalat. Kung may pastillas kayong nakahanda, kumuha ng 1 piraso at ibalot ang pastillas sa itaas na parte ng pabalat. At ayan na ang ating natapos na pabalat. Mahusay ninyong nagawa ang pabalat. Ang ganda, di ba? Alam nyo ba, ang karaniwang disenyo ng pabalat ay nagpapakita ng mga pamilyar na imahe na madalas nating makikita sa probinsya. Halimbawa nito, ang mga larawan ng bulaklak, ibon, at syempre, hindi mawawala si Juan. Ngunit, ang pabalat ay maaari ring magkaroon ng iba't ibang disenyo. Maaaring ito ay may mga imaheng hango sa mga relihiyosong simbolo o kaya naman ay mga iba't ibang mga karakter.
At ito na ang ating natapos na mga pabalat. Ang husay niyo naman mga kahalikha. Sana ay natuwa kayo at nalibang sa paggawa ng pabalat. At na sana ay pagpatuloy niyo ang paggawa ng pamanang sining ng ating bayan ng San Miguel. Hanggang sa muli, ako nga pala si Binibining Joy at magkita muli tayo sa susunod na pabalat lesson. Paalam! Nag-enjoy ba kayo mga kahalikha? At dahil dyan, atin naman alamin ngayon kung saan natin pwede pang gamitin ang ating mga pabalat. Ating kilalanin ang mga komunidad na tumutulong sa atin upang mapreserba at maipagpatuloy ang sining na ito. At tuklasin natin ang iba't iba pang malikhaing pamamaraan kung paano ba natin magagamit ang pabalat sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Sa kayo mga kahalikha, ako si Miss Joanne, ako ay taga Malolos, Bulacan at meron akong brand ng Filipiniana na panyera. Kami sa panyera ay gumagawa ng mga Filipiniana, barong at iba pang mga formal na kasuotang Pinoy. At aking sinimulan ang aking brand na panyera pagka-graduate ko sa College of Law. Gumawa ako ng graduation outfit at simula doon ay naisip ko kung paano kaya ma-incorporate ang mga sining ng Bulacan sa mga pananamit. At doon, aking nadiskubre ang sining ng pabalat. Simula doon, nakipag-ugnayan ako sa mga artist katulad ni na Miss Joy mula sa Borlas de Mayumo sa San Miguel, Bulacan upang makagawa ng mga pabalat na maaari naming ilagay sa damit. Kung nakakita na kayo ng Filipiniana, ito ay tradisyonal na pananamit ng Pinoy na sinusuot karaniwan tuwing buwan ng wika, fiesta at mga formal na event. Ito ay kapit gamit ang kamay para mabuo ang pattern ng gumamela. Mahalaga na maipagpatuloy ang sining ng pabalat dahil ito ay pamana sa atin ng mga ninuno natin sa Bulacan. Muli, ako si Miss Joanne at maraming salamat sa pagkilala sa panyera. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Paalam! Nag-enjoy ba kayo mga kalikha? Siyempre naman, talaga namang nakaka-enjoy ang pag-aralan at matutunan ang tradisyonal na sining dito sa Bulacan. Siyempre, natutunan din natin ngayong araw kung ano nga ba ang pabalat, saan nga ba yari ang pabalat, at ano nga ba ang kahalagahan nito sa sining at kultura natin dito sa ating bayan, gayon na din sa pagkakakilanlan natin bilang isang Pilipino. Muli, ako nga pala si Kuya Carlo at maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong araw. At laging tatandaan, sa Batang Malikha, ang sining ay hindi mawawala. Paalam!